And that's my last one. But thank you for the question. OMG mga kababayan, itong founder ng Peanut Gallery, PGMN, na huli po sa kasong extortion. Halagang 350 million di umano ay hinihingi niya kay Martin Romualdez kapalit upang hindi daw di umano ilabas ang video o ang nalalamang impormasyon nitong si Franco Mabanta mga kababayan. Ito po ang sinasabi po rito ng balitang ito ng News 5, no? Franco Mabanta at apat na iba pa arestado sa 350 million extortion plot. Inaresto ng National Bureau of Investigation NBI ang founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network PGMN na si Franco Mabanta at apat na iba pang kaugnay sa umano'y 350 million extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga otoridad, bina-blackmail umano ni Mabanta si Rep Romualdez kaugnay ng issue sa flood control project. Binabaan umano ang demand sa halagang 300 million na babayaran ng tig 75 million sa apat na transient. Itinanggi naman ni Mabanta ang mga aligasyon. Ayan mga kababayan, grabe ano ho. Ito pong Peanut Gallery or PGMN ay malaking malaki po ang ano ngayon kinasasangkutan na gulo, no? Or itong kontrobersiya. Ngayon mga kababayan, marami na kaagad ngayon dito ang mga naglabasang iba't ibang mga comment ng ating mga taong bayan. At ito nga daw pong si Peanut Gallery founder ay isa daw pong DDS mga kababayan. Sabi rito, DDS here waiting for the script to counter. Sabi nitong Lixter Owen mga kababayan, DDS daw siya at DDS here nag-aantay to ano, may bababato na naman doon ng laptop ng tutuya mga kababayan. Ini-implicate nila itong si Mabanta na daw siya daw po mga kababayan ay ano ay tawag dito yung DDS daw po. Totoo nga bang DDS itong si Mabanta mga kababayan? Dito po sa ating channel ngayon, maswerte ka dahil bago po ako sumala ngayon, ni-research na po natin mga kababayan kung sino ba itong si Mabanta para malaman po natin, wag po tayong masyadong maging tanga, wag po nating ialmusal ang pagiging kabubuhan at tanghalian ang katangahan. At ang hapunan ay kagaguhan para hindi po tayo magmukhang ingot. Okay mga kababayan? Ngayon, ito muna bago natin tunguhin ang mga detalye. Ito yung mga bibitawang kong tanong sa inyo. Nagkasundo mga kababayan ng 70 million in cash was confiscated. 70 million. Dalawang malita ang ipinapakita nila dito na mga larawan mga kababayan. Ang tanong, sino ang may kakayahan ng ganito karaming pera na dalawang malita at 70 million agad-agad on the spot, mayroong agad ganitong kalaking pera? Ay itanong nyo nga muna kay Madriaga, kasi si Madriaga, di ba? Yan ang kaso niyan, yung kidnap for ransom. Magkano ba ang Madriaga? Expert yun eh. Si Madriaga, di ba mga kababayan? Sa mga ransom, mayroon bang isang bagsakan na 70 million? Yan, bigyan ko kayo muna ng hint ang ating pag-uusapan. Plus, ang tanong mga kababayan, saan galing itong 70 million? Nako, mayroon akong ipapanood sa inyo na baka dito nang galing yan mga kababayan. At ugatin natin kung sino ba talaga itong si Franco Mabanta at kanino ba talaga ito supporter. Ito ba ay True Blood DDS or ito ba ay pro BBM vlogger? Huwag po kayong aalis mga kababayan, ngunit bago yan,
bago natin tunguhin ang mga detalye ng ating pag-uusapan ngayon, stress na ba kayo? Pues, pasapusin nyo po itong video na ito, mawawala po ang inyong stress dito mga kababayan. Dahil nga po, maididibang po natin ang kanilang mga katangahan. Okay? So, maraming salamat muna. Grabe po ang mga sumubaybay kahapon. Nakita ko po sa aking analytics, 1,000 ang mga comment. Grabe, nag-trending po ang ating upload kahapon. Maraming salamat. Palakpakan po ninyo inyong mga sarili mga kababayan. Nag-trending po ang inyong comment kahapon tungkol nga po dito sa itong ating upload kahapon na si Tito Soto. Grabe, no? Sana mag-trending din ito kasi mahalaga din po ito mga kababayan dahil nga po sa ito ngayon ay masyadong kinakabit. Ito daw ay DDS, mga DDS pala may malita. Kung nga, lumabas dyan si Attorney Rowena Guanzon, tandaan po natin una, si Attorney Rowena Guanzon, hindi po siya DDS. Isang katangahan na naman yon na sasabihin mo na naman sa Attorney Rowena Guanzon ay DDS. Kundi, naniniwala lang si Attorney Rowena Guanzon at nakisanib lang si Attorney Rowena Guanzon sa mga DDS. Original kakamping talaga or dilawan si Attorney Rowena Guanzon. Kaya lang, si Attorney Rowena Guanzon ayaw kumain ng tae. Okay? At saka suka. Maliwanag po yan, ha? Okay. So yun, no, mga kababayan, ang analytics kahapon, 7,200 ang likes at 1,000 comments mahigit. Grabe ang laki. At ang views nito, ilan ng views nito kahapon? Malaki-laki na rin. 82,000 na pala mga kababayan. At 7.5 ang likes. Sana maging ganito rin ngayon ang ating upload. Maraming salamat sa inyo lahat mga kababayan. At sa mga bago pa lang, tuloy-tuloy lang po natin, pataas ng pataas ang ating magsi-17 na po, 17% na ang mga bago nating viewers. Thank you. Eto na. At mga sharer, no, maraming salamat. May mga nabasa ako na hindi daw siya marunong mag-share. Mamaya, tuturo ko na lang sa inyo mamaya. Ito mga kababayan, punta na natin ang detalye ng ating pag-uusapan ngayon. Init. Ang init. Tunguhin na natin ang detalye mga kababayan ng ating pag-uusapan ngayon. So ito nga, no, nahuli nga ito. Sino ba talaga itong si Mabanta mga kababayan? Si Franco Mabanta. Ayan, ito muna ha. Punta muna tayo rito sa post ni Luminous by Trixie Cruz Angeles. Kaya Attorney Trixie. Sabi rito ni Attorney Trixie 13 minutes ago, to the curious, no bubwet. Whispers are needed when the MBI's handcuffs do the talking. Here's the reality. This isn't about some DDS purge. If anything, Franco didn't get hit for his past loyalists. He got burned because he flew too close to the current first family's son. Was he actually a mastermind or a just pawn caught in a high-stakes investigations? Was he truly the architect of a 350 million shake-up or simply in the wrong place at the worst possible time? In this vacuum of information, we're left to bridge the gap with cold logic and the messy reality of human desperations. Let's be clear on the receipts. He was never, ito mga kababayan si Attorney Trixie na po sabi nito, he was never PR artist, strategist, or PR guy. His brand was built on BBM's 2016 and 2022 runs. Don't forget that the frantic open letter he penned to the president just before that Guanzon bombastic episode was published. Loyalty has always been his currency, but it seems the exchange rate just crashed. This isn't just an arrest, it's casualty of the team
Mamshi versus Team Tamba Civil War. When the giants trample each other, the operatives are the first to be crushed versus the suitcase of cash on the table. Now we wait for the full out. Abangan. Ito pala, Malita, ano ba, Malita ba yan? Ay, Prague versus Buhaya palang picture, mga kababayan. Mamshi. Naglaban daw po, mga kababayan, ang Prague at saka yung Buhaya. Mauna muna ang casualties, yung mga tauhan. Ngayon, mga kababayan, puntahan natin ang anong ibig sabihin dito pala ni Attorney Trexie. Ako simple lang naintindihan ko dito. May mga naglalaban-laban, ayun nga yung frog at saka yung buhaya. Huwag niyong babanggitin na, frog at saka buhaya. Di ko kilala yon. Bahala kayo sa buhay niyo kung kilala niyo yon. Basta yung frog at saka buhaya, ayun ang kilala ko. Yung frog, di ba? Yung kwak, kwak, kwak. Pangit. Ano ba tunog ng buhaya? Ay, hindi pala. Buhaya pala yun. Buhaya! Gago. Okay. Ay, tama mga kababayan. Puntahan muna natin dito. Puntahan natin yung kanilang channel muna. Sino ba itong si Peanut Gallery? Chinik ko mga kababayan ng kanilang channel. Ito po yung ating na-found out. Tingnan natin. Ito po, no? Ito. Si Oliva, di ba? Nagkaroon din to dati ng na-issue rin to dati bagamat Duterte ala ito or parang didiis ang kanyang mga ano, pero bigla itong meron ito isang vlog na nabash ito ng mga DDS supporters, kaya biglang bagsak yung ano nito yung mga ano tawag nito, yung kanyang mga views nung napansin siya na medyo iba ang kanyang tono. Dito sa mga ito, ang kilala ko lang naman si Attorney Rowena Guanzon dito, ano. Bagamat mga kilalang tao itong mga picture siguro ng mga ano dito, si Brandon Vera, dating MMA fighter. Ito si Attorney Rowena Guanzon. So si Attorney Rowena Guanzon lang ang pinakamalapit dito. At ito pa mga kababayan, ang kapuna-puna dito sa channel ng Peanut Gallery, ito yung about nila, sabi dito, the only media channel in the Philippines truly in the pursuit of free speech absolutism. So free speech, malayang pagpapahayag. Whether MAGA, woke, DDS, loyalist, or pink, we at PGMN curate the best and most viral voices and encourage them to say whatever they want with a promise to never censor. Dito pa lang mga kababayan, sa kanilang description, mahihinuhan na natin na hindi po ito DDS. Kasi, una nga muna yung MAGA, hindi ko po alam yung MAGA, hindi ko rin alam itong woke. Ano ba ang woke? Pakicomment nyo nga kung ano ang ibig sabihin ng woke at saka yung MAGA. Kasi DDS, ito lang alam ko. Loyalist, ito siguro yung kay Marcos. Diba? Or pink, ito kay Line, diba? Walang dilaw. Tatlo lang. Walang dilaw. Di ba dilaw? Siguro yung pink, kasama na yung dilaw dyan, no? Dito daw sa kanila ay pinapabayaan po nilang magsalita yung mga most viral voices. Ayan, katulad ni Attorney Rowena Guanzon. Nag-viral yan, di ba? Viral na viral yan sa Attorney Rowena Guanzon. Tingnan na natin kung asan yung video na yon. Ayun, no? Ito pala yon. 4 months ago. 613,000 views. Kaya pa ba? Ito yung kay Attorney Rowena Guanzon. Ito pala yon mga kababayan. 613,000 views. Di na natin bubuksan ito. Pero ito yan malamang tinutukoy. So, wala naman halos, no? Iba't iba po ang mga nagsasalita dito Iba't iba pong mga tao at sila Ido Manzano, artista yan. Hindi naman natin kaano-ano yan, di ba? Hindi naman DDS yan Hindi naman nagsabi yan na DDS ako or
kakampi ako sa mga Duterte. Marami dito. Ito pa kasi ano. Sino yan? Oh. Okay? So, dito pa lang sa kanilang description at kanilang about, ito pong Peanut Gallery ay hindi po ito DDS. Kaya pag nagsabi kang DDS sila, ingot ka talaga, di ba? Kasi, kung DDS, dapat wala itong MAGA, wala itong woke, wala itong loyalist, or pink. Wala yan. Di ba? So, kung matino ka, isipin mo talaga na hindi talaga ito DDS. Okay? So, dito na tayo. Bukod pa dyan mga kababayan, kapansin-pansin natin, bumaba ka lang ng konti. Ayan pa, oh. Join September 6, 2024. Yung date na to mga kababayan, ito na yung kasagsagan na dibinabanatan na ang mga Duterte. Wala na dito si BP Inday. Pagkakatanda ko yata, 2023 yata, umalis na si BP Inday, di ba? Umalis na sa pagiging DepEd Secretary at unti-unti na. At dito sa panahon na ito, September 2024, teka lang ha, hindi ako nagkakamali. September 6. Ito ba yung date kung kailan nilusob ang ano? Ang KOJC nila Pastor Kibuloy? Ito ba yun mga kababayan? Ito yun, no? Tingnan, tama ba? Oh, i-search nyo nga mga kababayan, KOJC Sage. Sage. Kailan ito? Tingnan nga natin kung kailan ito. Wait lang guys ha. Oh, yun no. Ayun no mga kababayan no. Meron akong na ano ritong video. KOJC Sage. August 24. August 24 mga kababayan. No. August 26. August. Di ba ang kasunod ng August, September? Uy, teka. Teka mga kababayan, tama nga. Ayan no. August 26, 2024. Ito, September 6, 2024, mauna yung August. So, kasagsagan ng Sage, di ba tumagal ng 16 days? 26, 4 days na lang, pitsa 1 na ng September. So, pasok ito, September 6. Kasagsagan pala mga kababayan ng kasagsagan ng KOJC Sage. Nagbukas itong PGMN Peanut Gallery. Oh. Kasagsagan pala mga kababayan ah. Teka nga, tingnan natin. Oldest. Ito yung upload nila ng oldest. Pinakauna nilang upload, oh. Dito sa YouTube, ah. EV! Or... Tingnan na natin kailan tong date. Yung pinakauna nila itong upload, ah. Tingnan natin. November lang sila nag-upload, mga kababayan. Hindi natin alam kung nag-delete sila, ha. Pero, base dito sa kanilang about, binuksan itong channel na ito September 6, 2024. Ito yung time kung saan nilusob nitong ni Torre itong KOJC. Mga kababayan, dito ito nilikha itong channel nitong Peanut Gallery. Ang bilis lumaki, oh. Ang bilis lumaki. Biruin mo ba naman, mga viral ba naman mga kababayan, no? Mga viral voices ba naman ang kinukuha nila eh. Tingnan mo sa Atty. Rowena Guanzon, di ba? Mga viral ang kanilang mga pinagsasalita dyan eh. So bago lang, ano? So teka mga kababayan, tingnan natin. Balikan natin. Ang kanila naman Facebook, ito rin.
665,000 likes at 665,000 followers. Pantay, no? Dami na nag-comment sa kanila. Attack and collect media gallery, sabi nitong Nilo Yap. Alleged involvement in extortion scheme, not good for a media network. Founder a criminal. Ate naman, dami ng mga ano sa kanila. Walang credibility, have fake news at malita pa. Credibility, Franco Mabanta, founder of BGM. Wala na, binibira na talaga sila, mga kababayan, ng kanilang page. So, itong kanilang page na to, asan na? Ayun, no, parehas mga kababayan, no? Ayun, no, conservative, liberal, DDS, loyalist, or pink. Ayun, no? Free speech din. Conservative, liberal, DDS, loyalist, or pink. So, ang Facebook nila at ang YouTube nila, hindi po sila DDS, mga kababayan. Kaya sa mga nagsasabing DDS yan, ano po yan? Wala po yan sa hulog, mga kababayan. Hindi po yan totoo. No? Dito pa lang sa channel nila puro parehas Hindi po sila DDS kasi andyan po yung woke, loyalist at pink. Ganon din dito sa kanilang Facebook. BMR. Kung hindi talaga sila loyalist, sino ba talaga ang mas malapit ito? Kanino ba ito mas malapit na malapit? Ito, ayon sa ating mapapagkatiwalaan na siguro itong source, mga kababayan. Kasi ito po, hindi po ito basta ano lang. Ito po mismo, panoorin natin. Vlogger din po itong source natin. Opo, vlogger din po ito at kaya lang problema, international vlogger ito. Pinakamalaking vlogger sa buong Pilipinas ito. Ito yung source natin, panoorin ninyo. Ayan, Excuse me, Ito, ano ba niya si Franco Baranda? Ito, basahin ko mga kababayan. Bongbong Marcos taps Mabanta, Franco Mabanta as social media director. Wow. Kailan i-touch? Ito yon. Politico.com.ph, January 16, 2018. Ang sabi? BBM Vlog. Updated, former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is now a vlogger backed by an internet celebrity. Marcos is apparently trying to boost his social media presence by launching a weekly vlog. He has tapped internet star Franco Mabanta to help produce interesting and creative digital content every week. The first episode, which highlighted Marcos' poll protest against Vice President Leni Robredo, was released early this week. Once a week, every week, all throughout 2018, it's time to see the man for what he really is, a Facebook post of Marcos read. Mabanta also commented on his new project with Marcos via Facebook, setting the stage for the Marcos name every week all throughout 2018. I'm sick of propaganda. I want reality. I want truth. And on Facebook, that shift starts today, he said. Oh. Pakinggan, panoorin natin. You undo. Well, I have, there's, what will I undo? Wala kang planong i-undo. Wala namang nagawa, so what will you undo? Undo. Pet malu! Pet malu! Ayan mga kababayan, ang ginawa daw ni Mabanta dito kay Marcos Jr. Ang mahiwagang tanong natin mga kababayan, totoo ba na itong si Franco Mabanta ay isang DDS supporters? Base sa aking pinakita sa inyo mga kababayan, ang kanilang mismong page
ay sinasabi, open sila sa lahat. Hindi lang po sa DDS. Sa loyalist kasama pa. At iganon din ang kanilang channel, yung kanilang YouTube. Same na same. Now, ang tanong mga kababayan, eto, di ba mas lamang siya dito? Kasi itong si Marcos Jr., 2018 pa pala, kasama na ni Mabanta at siya pa yung nagdidirect yata dito, nagpo-produce or gumagawa ng weekly vlog ni Marcos. Now, ang tanong, ayun, ito siya. Ang tanong mga kababayan, nakikinig si Marcos, ang tanong, matagal na yan eh. Oo nga, matagal na yan. Pero, kung titingnan natin, kung ipagkumpara natin, sino yung mas madikit kay Mabanta? DDS ba o si BBM? Base dito sa pinakita natin, mas malapit si Mabanta dito sa mga Marcos kaysa sa Duterte. Kasi ito po, siya nga mismong gumawa eh. Now, ano pa ang ating maaaring circumstances evidence na i-collaborate? Wala naman sinabi si Mabanta na DDS siya eh. Di ba? Manapa, ang kanya sinabi dito sa kanilang channel, open sila sa lahat. Yun lang yung maaaring mag-connect sa kanya sa mga DDS. At ito lang na nagsalita sa kanila si Attorney Ruina at saka itong si Attorney Uleva na itong dalawang ito hindi naman talaga pure din na DDS. Di ba? Gusto lang nila ang may mapanagot sa mga nangyayari na ito ngayon. Kasi kung mga pare sila abogada, alam nila yung batas. Alam nila yung tama. Gets nyo mga kababayan? At ang isa talaga sa ngayon ko lang ito napansin, itong date kung kailan nag-umpisa, itong September 6, 2024, ito yung time kung saan day of infamy ng mga taga-QGC. Nilusob nila ang QGC. Dito din pala pinanganak itong channel na Peanut Gallery. Kaya pala bigla na lang sumulpot ito mga kababayan, ano? Kaya ingat po talaga tayo, no? Tayo mga DD supporter, ingat po tayo sa ating mga fina-follow. Pag hindi nyo po talaga kilala kaagad, huwag muna kayong follow kaagad. Kasi, alam nyo, marami talaga nasusulputan eh. Ang sindikato talaga, malalim maglaro yan eh. Dito tuloy, hindi kaya, hindi kaya tao talaga ito ni itong si Palaka at kalaban itong si Buhay. Pero kakatwa lang mga kababayan. Kasi si Martin dito yung di ba? Sinasabing siya yung in-extort. Paano kung biglang lumabas si Martin at sabihin ni Martin, walang ganyan? Di ba nakaka-excite mga kababayan, ano? Paano kaya kung itang dito ni Martin? Sa tingin nyo kaya, anong mangyayari? Tingnan nyo mga kababayan, sino ba yung ng NBI? Di ba ang NBI kay Marcos yan? Di ba ngayon lumabas si Martin, sabi ni Martin, wala akong kinalaman dyan. Pero paano ngayon, mayroong isang Franco Mabanta na mag-i-extort sa kanya at sasabihin na mayroon akong hawak na ebidensya, may video, ilalabas ko pagka hindi mo ako binayaran ng halagang 350 million. Paano nangyari yun? Paano kung biglang lumabas si Martin at sabihin ni Martin, walang nag-extort sa akin? Paktay ka diha. Basag ang script na naman mga kababayan. Kasi tingnan nyo si Martin, kikasuhan na ng ombudsman The Office of the Ombudsman has named later Representative and former House Speaker Martin Romualdez and former Ako Bicol Representative Saldico as masterminds behind a kickback scheme that allegedly booted 56 billion. So si Martin Romualdez na at saka itong si Saldico ang mastermind. Ayon po dito sa ombudsman, kakasuhan na. Sino ba si ombudsman? Di ba si Remulla, tao naman ni Marcos yan. Si Marcos, si BBM ang naglagay kay Remulla. Di ba? Sino ba si Matibag? Si Matibag, siya lang naman yung umamin dun sa kanyang video na pagbabanta.
Alam niyo, tinanong ko po yun sa ChatGPT. Lako, laglag po pala si Matibag dyan, mga kababayan. Kasi inamin mo, ibig sabihin, liable ka dyan. Pwede pala itong ma-disbarment, no? Kaya doon sa mga tao na kakasuhan ni Matibag, dahil doon daw sa di umano nag-share na mga video, abay, pwede i-counter si Matibag dito. Sampahan si Matibag ng disbarment case. Kasi nga, inamin niya eh. Hindi naman niya tinanggi, di ba mga kababayan? Hindi niya tinanggi yung video na nagmumura siya. Mayroon pang isang video, di ba? May nagbanta siyang papatay siya, di ba? Papatayin niya. Mayroon pang isang video na nagmumura siya sa public. May pulis pa, di ba? Oh. At mayroon pang isang video, mismo si Senator Pacquiao, sinabihan siyang basto si Matibag. Eh, mayroon palang code of professionalism. May code of conduct pala pagka isa kang abogado. Hindi ka pala dapat basta-basta nagsasalita ng mga ganyan. Labag po yan sa batas. Oh. Yung code of conduct, maaari palang ikadisbar ni Matibag. Kaya, yung mga tao na ano dyan, total inamin naman din niya. I-save nyo yung inamin niya ang video. Para itong pang-counter ninyo, once na sampahan kayo ng kaso, sampahan nyo rin siya ng disbarment, matanggal din siya dyan sa NBI kasi bawal yung ginagawa niya eh. Biruin mo, nagbabanta ka, napapatayin. O ito mga kababayan. So ayan na ha. Iyon pang isa sa napansin ko dito. Bakit parang tila parang kakaiba eh. Si Martin ang magrereklamo ng ganito, pero hindi lumabas si Martin, di ba? Di ba sinabi lang na si Martin daw yung ano, pero wala namang si Martin na nagsabi, oo, in-extort ako niyan. Walang ganun tayo na ano, no? Kaya, abangan natin siguro ang twist nito mga kababayan, baka hindi tayo magugulat pag si Martin lalabas sasabihin, hindi, walang nangyaring ganyan. Paktay kadiha talaga ito mga kababayan. Yan, riot na talaga to. Sabunutan na talaga. Hindi pala, balatan na to talaga ng mga makakapalang balat ng kukak at saka ng anong palaka at saka ng buhaya. Sino kaya yung palaka at saka yung buhaya na magbabalatan dito mga kabayan? Okay, solve na natin. Hindi po DDS itong si Franco Baranda. Maliwanag ha? Hindi siya DDS. Itong nahuli na ito ng Peanut Gallery, hindi siya DDS. Manapa, mas malapit pa nga siya kay Marcos eh. At wala naman po siyang pronouncement mula noon na hindi siya supporter ni Marcos. Oh. Pero ang last niya, siya yung gumagawa o maalalay kay Marcos noon. So, posible ba hanggang ngayon? Kasama pa rin siya sa team ng media team or social media team ni Marcos? Possible, di ba? Wala pa naman siya sinasabi. Wala naman siyang pronouncement na ganito ako. Ganun eh. Oh, so, sarado na ito. Itong mabanta na ito, hindi ito DDS. Pag pinagpilitan mo, talagang napakarami ng bitok ng utak mo. Dapat purgahin yung utak mo, bitukon na yan. Para sa mga hindi nakakaintindi sa salitang bitok, itanong nyo sa mga kababayan ko mga waray-waray. Damo nga salamat, mga waray-waray, damo didi. Nag-iggas. Nag-iggas nag-iggas ti utak na. Sa mga Ilocano, nag-iggas. Yan. Bitukon na yung bitukon na mga ano, yung mga utak nitong iba pag naniniwala pa rin kayo na DDS ito si Franco Baranda. Hindi siya DDS. Manapa, siya yung tumutulong kay Marcos noon. Direktor pa siya ni Marcos. Tagagawa ng kanyang vlog. Ayan po yan ha. So, hindi siya ano. At yung date, mga kababayan, kapansin-pansin tong date ng Peanut Gallery ay 24. Ito talaga yung date kung kailan nilusob ang QG Sinitore. Okay na. So, tapos na tayo dyan. Ngayon, ito naman ang isa pang tanong mga kababayan. Sa dami ng pera na ito, 70 million. Paano nagkaroon ng ganito? Saan kaya galing ito mga kababayan? Ba't may ganito kaagad ang NBI na pera? Pakita ko
lang sa inyo itong video na ito mga kababayan mo. Ha? Bago natin, mayroon pa ako papakita sa inyo. Lagpas 10 beses umano nakatanggap ng kahon-kahong pera si dating Public Works and Highways Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez mula sa Sims Construction. Ito ang pinatotohanan ng kanyang inaanak at liaison officer ng construction company na si Monica Ocampo Santos sa harapan ng mga maestrado ng Sandigan Bayan 4th Division na humahawak sa kasong graft ni Hernandez at mga kapwa-akusado. Isiniwalat nito na mula taong 2021 ay nakapag-deliver umano siya at ang kanyang tiyahin na si Sally Santos kasama ang isa pa nilang liaison officer ng bulto ng mga pera kay Hernandez. Partikular nitong idinitalye ang paghahatid ng 299 million pesos sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office noong May 20, 2025. Sa kanyang salaysay sa korte, sinabi nitong hinihintay niya si Sally Santos sa mismong opisina ng DPWH at kapag malapit na itong dumating, titimbrehan niya ang mga tauhan ni Hernandez upang tulungan silang magbitbit ng mga kahon papunta sa opisina nito. Saksi rin umano sila sa pagbibilang kung tumutugma ang halaga ng nasa loob ng kahon sa nakasulat sa labas nito. Sa kabila ng kanyang mga nalalaman at partisipasyon, giit nito, hindi niya alam kung paano ito nailabas sa bangko at hindi rin siya nakinabang ng kahit magkano mula rito. Samantala, bago mag-umpisa ang graft trial, nagsagawa ng prayer rally ang mga taga-suporta ni Revilla sa labas ng Sandigan Bayan. Kaugnay ito. Ayan mga kababayan, no? Ayan. Ito si Senator Revilla, alam natin ang istorya nito, no? Yung mga anak niya, yung kanyang pamilya, hindi po bumuto sa impeachment kay BP Inday Sara noong 2025. At itong si Revilla, despite na lagi po itong nangunguna sa Sorbe, at katigid po ito ng Marcos administration, talo po ito. At ang nanalo, yung hindi po pumapasok sa Sorbe na si Wow Dagat, at saka yung nainiduro na-shoot na sa iniduro noon na Aquino. Ha? Galing ano? Ngayon, kahit ganitong nangyari, ito sila ngayon. Kakalat ka rin 2021 pa daw. Para punta na naman sa mga Duterte. Ganun talaga eh. Pero, ang hindi nila na-highlights, 2025 talaga ang particular. 2025 talaga ang pinakamalaking bigayan. Ito talaga yun. Kasi ito yung dito nag-ano talaga mga kababayan eh. So ngayon, may mga mali-malita, may mga kahong-kahon. Ano bang niresolba natin dito? Ang niresolba natin ngayon, saan galing itong 70 milyon? Ura-urada, mayroong ganito ang NBI. Kahit siguro yung mga ano, kaya nga itanong nyo kay Madriaga eh, kung mayroong ba ganito kalaking ransom na ano niya na eh. Mga oligarkong mga nakidnap nila eh. Di ba? Ito mga kababayan, may papapanood ako sa inyong video at kaya na humasga kung yung mga pera na ganyang kararami maaari ba manggaling dito. Ito yun. Balikan po natin ang video ito mga kababayan, yung panayam ni Jessica Suho kay ito si Mayor Magalong. Dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And So- if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion kung at 1,000 pesos? That's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes, feet. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin. Yung perang ninanakaw. Or than pa. Dati-rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw eh. Every, no, Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sa kaibigan ko lang, alam mo, kuminsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, yung mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault, kwarto na. Kwarto Kasi na. hindi magkasya. So, ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit, 2 to 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, ko-convert nila into a room vault.
may isang kwarto na i-convert nila to room vault. Ibig sabihin, doon ilalagak itong mga grabe, bilyon-bilyong pera, mga kababayan, araw-araw. Ang tanong, nakita na ba itong kwarto na ito? Saan ba itong kwarto na ito? Nakita pa lang ang mga mali-malita. Pero itong kwarto na pinaglalagyan ng talagang high-end na condominium, dito nilalagay ang mga pera. Bilyon-bilyon. Take note ha, si Mayor Magalong. Hanggang ngayon. Di ba? Wala namang alangan magsalita si Mayor Magalong na ganyan. Nang hindi naman marites siguro yan si Mayor Magalong. Although ginawa siyang marites nung pumunta sa Davao, andoon sa Cebu yung mga nasirang mga flood control, pero sa Davao walang bagyo, walang nasisira, nagpunta sila doon. Ginawa siyang marites. Pero hindi po yan si Mayor Magalong marites siguro dito sa pagsasabi niya na mayroong isang kwarto, umuupa sila, bumibili sila ng isang high-end condominium unit at isang kwarto para doon i-convert nila into a room vault. Ibig sabihin, parang halimbawa sa bangko, punta ka, di ba? May mga vault dyan na malalaki, doon nila linalagay ang kanilang pera ng bangko. Ginagawang ganun, isang kwarto lang, ayon dito kay Magal. Kasi nga, billion. Now, ang tanong, ito bang pera na ito na billion-billion, nasaan na ito ngayon? Sino ngayon ang may hawak nito? Paano may ganito kaagad kalaki na hawak na pera itong MBI? Ang laki, no? 70 million. Plunder na po yan. Kasi 50 million lang yung plunder na eh. Plunder na yan. Ang laki, mga kababayan. Kayo nang humusga kung maaari ba nanggaling ang pera na yan dito sa kwarto na sinutukoy ni Mayor Magalong, or mayroon pang ibang kwarto, mahiwagang kwarto na pinaglalagyan at ang tunog ng kwarto na yon ay upak. Eh, dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And So- if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes, feet. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Tatas. Ganyan Ganyan karami po yung perang ninanakaw. More than pa. Dati-rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw. No, it's not. It's in billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sa kaibigan ko lang, alam mo, kung minsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, itong mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault, kwarto na. Kwarto kasi na. hindi mag-cash. So, ang gagawin nila, bibili sila ng 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, i-convert nila into a room vault. Ayan, mga kababayan. So, kung atin pong pagbabasihan ngayon, balikan natin ito na sinasabing the National Bureau of Investigation assisted the founder of the online news outlet Peanut Gallery in trafficking operation, alleged extortion of bribery. Ayan. According to initial reports, Mabanta allegedly demanded the amount from Romualdez in exchange for not publishing a video purportedly linking the former House Speaker to anomalies in flood control projects. Ito ang mga kababayan ang pinaka natin dito, pinakabuod natin dito. So kung pagbabasihan natin ito, mga kababayan, at pag lumabas dito si Romualdez at sabihin, ikukonfirma niya ito, na totoo ito,
na in-extort siya, ano ibig sabihin? Mga kababayan. Ha? Ibig sabihin, may hawak na video. Ayan o. Para maglilink kay Romualdez. Para sa flood control. Totoo, tama hindi? Totoo. Kaya lang, mga kababayan, pina-entrap ito ni Romualdez. Kung si Romualdez nga. So totoo, ano? So ngayon, kung totoo pala na may video, abay dapat ilabas mo ito ngayon. Anong video yan? At sabi mo, maglilink kay Martin Romualdez. So sa malamang, itong video na ito na yung hinahanap natin. Ha? Na magpapatunay na si Romualdez ay ang mastermind. Ayon dito sa ombudsman, di ba? Sasampa na sila ng kaso. Ayan o. Oh. Ombudsman names Martin Romualdez Saldico as masterminds of 56 billion flood control kickbacks. Oh, sila ang mastermind. So kung susundan natin ito mga kababayan, may hawak na video si Mabanta, nagdidemand ng 300 million para hindi ilabas itong video na ito na patunay na si Martin ay may kaugnayan dyan sa 56 billion na kickback. So totoo mga kababayan na mayroong flood control corruption. May hawak itong si Franco Mabanta. Di ba dapat tayong taong bayan ngayon, i-demand natin ilabas ni Franco Mabanta yan. Nahuli na rin siya, di ba? Tama mga kababayan, hindi? Nahuli na siya. May sinabi siya, dapat ilabas nila ito. So, NBI, ilabas ninyo yan ngayon. Dapat ilabas ni Mabanta yan ngayon. Patunayan ninyo mayroong ilalabas si Mabanta. Kasi pag wala siyang ilabas ngayon, ibig sabihin mga kababayan, maaring lumigtas dito si Martin. Kasi walang ebidensya si si Mabanta, tama hindi? Pero pag maglabas si Mabanta ngayon ng video, may ebidensya siya. Tama ang kanyang ginagawang mag-extort. Hindi. Sorry. Maling term. Hindi tama yung mag-extort. Ibig sabihin, kaya siya nakakapag-extort kasi mayroon siyang ebidensya. Labang kay Martin. Na magpapatunay na ito si Martin ay sangkot dito sa flood control corruption. Na siya nga ngayon ang kinakasuhan ng ombudsman ng 56 billion mastermind. Silang dalawa ni Ko. Kung ganun, ako dito kay Franco Mabanta, ilabas ko yung video. Pag hindi nyo nailabas yung video na yan, ano to? Ano ko lang tanong ko lang, extort me? Lokohin mo ang lilang mong mabitok, wag ang BMR channel at ang mga DDS. At hindi maluloko ang tunay na mga DDS. Bakit? Wala man kaming mga matataas na titulo at mga pinag-aralan, pero ang aming puso, organic na supporter ng Duterte, at alam namin kung sino yung mga manluloko at sino yung mga mapakunyari lang, na kunyari tumutulong, kunyari nakikididiis, kunyari nakikisuporta. No, never. Mararamdaman namin yan mga kababayan. Lumalayo ka na BMR, ang gulo mong kausap. Hindi yan sinasabi ko lang dito. Parang napapatunayan tuloy na totoo nga. Totoo nga na mayroon talagang korupsyon. Di ba? Well, alam na natin tayo alam na natin na totoo, pero di ba mas lalong dumidiin nga dito? Tama hindi? Yan mga kababayan, I hope na nakuha po ninyo. Bahala na kayo kung naguluhan kayo. Importante na i-share ko to sa inyo. Kayo na rin ang mag-analyze. Basta sa nakikita ko dito, talagang talagang mas lalo tuloy ito nagpapatunay na mayroon ngang naganap
na flood corruption sa ating bansa. Okay? So, mga kababayan, yan ang ating nagawang reaction video. Kayo na ang humusga dyan kung ano ang inyong masasabi dito. Totoo nga ba ito? At si Martin nga ba? Sasabihin nga ba niya, oo, totoo yan, in-exhort ako dito. Itong si Franco Mabanta. Paano kung lumabas si Martin at sabihin ni Martin, hindi yan totoo. Wala akong natanggap na banta dyan kay ano. I mean, hindi ako in-extort niyan ni Franco Mabanta. Paano yun? Paano yun? Kasi pag inamin ito ni Martin, wala si Martin dito, mga kababayan, di ba? Hindi natin alam, baka nasa gidli-gidli lang, ano? Pag inamin ito ni Martin, ibig sabihin, may video laban sa kanya talaga. Tama hindi? So, dapat tayong taong bayan, i-demand natin, ilabas ni Babanta yung video na yon. Di ba? Pag hindi rin naman ito inamin ni Martin, abay, ilabas pa rin ni Babanta yung video na yon. Nahuli siya eh. Tama hindi? Alam nyo mga kababayan, yung pangangatwiran nila, para silang naglalakad sa lupa na kumunoy. Habang gusto nilang umahon, lalo silang lumulubog. Nakukumunoy sila mga kababayan. Wala na po. Wala na po silang takas dito. Kahit anong klaseng pagtatakip at pagtatakip nila, kumunoy na talaga. Di ba mga kababayan? So ayan, kayo na ang humusga dyan mga kababayan. Anong inyong masasabi? I-comment nyo na lang dyan sa baba ng comment section. At pupunta na tayo sa mga nagpa-shoutout, no? Kahapon. Grabe, ang dami. 1,000 mahigit ba naman ng mga nag-comment eh. Hindi ko kayang basahin lahat yung mga kababayan, ha? Kaya yung mga hindi ko mabasa, sunod na lang, comment na lang kayo. Mabuhay po, Kabayan VMR Channel, sabi ni Dominic Tolipas. Taga saan ka, Kabayan? Maganda sana na maibalik sa Senator Chess sa Senate President at Marcolita sa BRC. Yun talaga sana ang maganda. Ang ganda na direction noon eh. Sabi yan ni Binhamin Sabanal. Tama ka dyan, Sir Binhamin. Yun talagang maganda at yun talagang tama. Dapat lang maalis sa posisyon sa Senado kasi walang alam. Sabi ni Kamlon Makagba. Rafi, maruming maglaro yan. Dapat wala nang maniniwala dyan, sabi ni Adam Cantiga. Wala nang maniniwala dyan, lalo na mga didis. Kunti na lang yung mga, sabi nila yung mga baliktarin, yun lang. Naku, wag din yan si Lacson, isa rin niyang siping, sabi ni Marilyn Hereda. Alam nyo, kahit sino pa doon sa majority, ang ilagay sa Senate President, basta abogado. Kasi iba pa rin pag abogado eh. Iba pa rin pag abogado mga kababayan kasi nga meron silang pinapangalagaan. Yun nga yung code of conduct, code of ethics. Mayroon sila niyan, professionalism. Bawal kasi sila magsalita ng mali eh. Kailangan naaayon sa batas. I'm still watching BMR channel. You are famous here in Norway. Norway. God bless you, VMR. Uy, maraming salamat na famous na ako sa Norway. Sana makarating ako dyan. Balita ko maraming yelo dyan. Masarap dyan maghalo-halo siguro, ano? Libre yelo sa kalsada lang. Ay, Rosalinda Castro, ma'am, thank you po. Famous na daw ako dyan sa ano. Good job, sabi ni Nognorab. Watching here in Patero, Sir VMR, sabi ni Pauman BG. Hi, sa aming kagalang-galang Supreme Court, kami po ay umaasa na kayo ang may pinakamataas na antas na makakaresolba sa ating problema sa bansa natin. Kasi parang talamak po ang problema natin, ayaw na po ayusin ng ating gobyerno. Walang gumagawa pa paano tayo umahon ang problema ng bansa natin, kundi impeach, Sara, BP Sara. Yun nga. Puro impeach ang kanilang ano. Hindi naman tayo aahon. Kaya pag-asa natin Supreme Court. Jamil Sarunay. Shoutout sa iyo, sir. Sir, ipagpatuloy mo lang ang iyong pagbabalita ng tama at may katuturan. Sabi ni Manuel Risueño. Thank you po. Thank you, Sir Manuel. Taga saan po kayo? Bakit nag-file ng maaga ng impeachment yan ang mali? Sabi ni
Collier Lamanza. Oh, kaya nga nag-file sila ng maaga, February 2, February 6 sabi ng Supreme Court. Pagkatapos pagka dineclare na naman ito ng technical na naman, unconstitutional dahil daw dapat February 6 pa lang sila mag-file. Hay nako, iiyak na naman sila, sasabihin na naman lang ang Supreme Court, Saras Court. Mga bitukon talaga mga utak, ano? Shout out from Butuan City, sabi ni Istira Dazalupi. Istira Dazalupi ata yun. Sir Wim R, please ask Gossip Central about sa impeachment na bagong revised watching. Walang kopya ang mga representative kasi sabi ni Luis wala nang oras pagkopya sa revised ni Dilima. Alam nyo, ginawa na nga nila yan kay nung nakaraang 2025 Get Go Pension House, ma'am. Ginawa na nila yan, kaya nga isa yan sa mga naging grounds kasi nga po, hindi po pinagbigyan na mabasa, basta na lang po sila pumirma. Bawal yun, dapat basahin muna nila para alam nila kung sino ang ini-impeach nila. May katuturan ba? Tama ba? Hindi po nila binasa nung nakaraan. Ganito rin yan. Kaya nga po kasama po yan sa maaari na naman petisyon ni BP Sara, idagdag yan sa petisyon na hindi po nila binabasa lahat. Basta lang po sila pipirma. Very good ka-BMR, all good news, sabi ni Lorna Lewis. Thank you po, ma'am. Yes, BMR needs nating positibo at kalma lang. Bahala si Lord sa mga tiwaling politiko. Margarita Estrada. Yes, ma'am. Kalma lang po, relax lang po tayo kasi malapit na. Konting iri na lang ito Ilang taon na lang, 2 taon, kulang 2 taon na lang tayo iire nito Inday Sara na. Watching from Kuwait, needs Gibo, go. Mabuhay ka, BP Inday Sara Duterte, sabi ni Helen Gibo. Yan. Ako si Kiko Matsing ipalit. Ay, ayoko yan. Ayoko si Kiko Matsing. Kahit abogado yan, mahirap yun, no? Sa bagay, okay na rin kasi abogado rin naman. Para lalong malumutang katangahan. Ronilo Zineza. Shoutout sa inyo, sir. Gandang tanghali, idol, nanonood ako palagi, sabi ni Bong Chayon. Thank you po, sir Bong. Chase Cayetano Soto, no. Okay talaga, si Chase or Cayetano pwede. Balik natin sa Senate President. Marita Brazil, shoutout sa inyo. Senator Alan C, sabi ni Farnor. Pwede rin, Senator Alan. Magandang news yan, BMR, para mabawasan na ang mga ipal namumuno sa senador at sa kongreso, sabi ni Haridas Jula ng Great Britain. Malamang yung mga natatanggap ng malita at kung paano ilalabas yung malita, sabi ni Florante Fernando. Dapat palitan na yung abogadong senador si Senator Alan, sabi ni Mario Dulatre. Senator Alan talaga dapat, no? Good day everyone, may God bless us all, sabi ni BMD Marmoliho. No skip ads pa de, VMR, waray ako idol VMR, sabi ni Fortaleza Arnel. Uy, tagadiin ka sa Waray, sa Samar ka ba or Leyte? Tagadiin ka sa Waray, Fortaleza Arnel. Agree kami sa inyo, VMR. Tubod Girl Official. Uy, thank you sa iyo, Tubod Girl Official. Taga saan kayo? Saan ba yung Tubod? Salamat sa pag-agree. Thank you always, VMR. You're always loud and clear. Keep up. God bless you. Good health, solidarity forever. Adora Kim pala, sorry. Senator Marcolita for Senate President, sabi ni JB. Malabo pa kasi siguro yan kasi nga pa siya junior pa siya sa Senado, hindi pa siya senior Basta abogado, okay lang. Meron kasi yan parang meron din kasi yan sila tradisyon na dapat medyo mas mga matatagal ng senador o senior na ang ilalagay sa Senate President. Ibalik Senator Marcolita at Senator Cayetano, sabi ni Lini Vlog. Watching from Singapore, sir, sabi ni Richie Panirio. Sana mapalayas na yan si School Bukol, sabi ni Jima Tubulyar. No skip ads, sir, like, sabi ni Nida Luntayaw Buenya Flor. Thank you po sa hindi nag-skip ng ads. Hello VMR, sabi natin Charilo. Senator Rodante Marcolita, sabi ni Kulita Rabadun.
Sara Duterte strong fight, no surrender, sabi ni Danilo Bunag. Watching from Taguig, Upper Bigutan, Sagingan, shout out po ninyo ako. Belinda Arellano, oy, sa Upper Bigutan, Sagingan. Sagingan, ano ibig sabihin Sagingan? Nagtitinda kayo ng saging? Sana makarating ako dyan. Makakain ako ng masarap nyo saging. Shoutout sa inyo dyan ha, sa Upper Bikutan. Saan ba yung Upper Bikutan Sagingan? BMR, magandang araw po sa inyo. Watching from Japan at matagal na akong nakikinig sa vlog mo. Siguro mga 4 years na mula pa kay Tatay Digong hanggang ngayon. Malapit na ang panalo natin. Sabi ni Viola Magpujimuri. Oh. Salamat po ha, Ma'am Viola. Thank you ha. Matagal na pala kayong nanonood sa akin. Mag 4 years na. Thank you. Nasa Japan. Sir, ako pag dating sa YouTube, hindi ko masyado alam pag-share, hanggang like lang ako sa iyo. Sabi ni Sara Julienes. Yung sa YouTube, punta kayo sa YouTube, isi-share niyo yung video. Saan ba yun? Halimbawa ngayon itong video ni partner Badong, kaibigan ko, ayan oh. Ayan, nakikita nyo po yan, share mga kababayan. Yan, share. Tinutukoan ko yung share ha. Ayan. Asa na ba yan? Nakikita nyo itong share. Click nyo lang po yung share na yan. Tapos, copy. Ito po, copy oh. Ayan, copy. Tapos, punta na po kayo sa Facebook. Doon nyo na po yan i-paste sa Facebook ninyo. Maano nyo na po yan, makukuha nyo na po yan. Yan po mga kababayan. Copy po muna dito, tapos punta po na kayo sa inyong Facebook o kaya sa Messenger, tapos i-paste nyo na po yan. Ano na po yan kasimple mga kababayan. Halimbawa yung Facebook ko, ito Facebook ko, ipipaste ko ngayon itong ayan o, what's on your mind. I-paste ko ngayon dito yung ano ni partner Badong. Ay, saan na ba yun? Saan na ba yun? Partner Buds, bakit hindi? Copy. Tapos saan bang paste? Bakit hindi maano? Balikan ko. Dito sa taas. Yan. Copy nyo muna. Tapos, dito i-paste nyo dito. Bakit hindi makita dito yung paste? Hindi ko makita. Sorry ah. Hindi nag-a-appear yata dito sa ano ko mga kababayan sa computer. Di bali dyan sa inyo. Basta ganun po ang patakaran. Ito, i-copy nyo po or dito. Basta yung link po ng video, kakakopy nyo lang po. Punta na po kayo sa inyong, i-share nyo na po doon. Okay? Salamat po ah. Lods watching from Hong Kong. Mamshi Life Tours. Uy, sana ma-tour mo ako dyan sa Hong Kong. Ganda dyan sa Hong Kong. Tagal ko nang di nakabalik ng Hong Kong. No? Sana makabalik ulit tayo. Hello Sir BMR, Team Replay. Watching you here in Kuwait. God bless, sabi ni Maria Chi Hasmin. Thank you po sa inyo lahat mga kababayan. Kita tayo muli. Pilipinas as always. Bye-bye!